Halos 20 oras na nakipagpulong sa iba't ibang grupo at personalidad si incoming President Rodrigo Duterte. Mula sa mga taga-suporta, naroon din ang ilang kilalang kalyado ng kasalukuyang administrasyon at maging mga magkakaribal sa politika. Isang kasunduan naman ang nilagdaan ng partidong PDP laban ni Duterte at ng Nationalista Party ni dating Senador Manny Villar na layon daw magtulungan sa pagpasok ng bagong administrasyon. May report si Ian Cruz. Katumbas ang isang blood compact, ganito inilarawan ng kampo ni presumptive President Rodrigo Duterte ang pinirmahang kasunduan sa pagitan ng kanyang partidong PDP Laban at Nationalista Party ni dating Senador Manny Villar. Kasama ni Villar ang asawang si Senator Cynthia Villar at anak ni si Las Piñas Representative Mark Villar na nagpunta sa Davao City kahapon para bumati sa inaasahang panalo ni Duterte. Coalition for Change Agreement, meaning to say that the Nationalista Party wants to help President Rodrigo Duterte and his party, the PDP Laban, in fleshing out the program of government for change of President Duterte. Yun lang po yun. There will be no transfer of NP members to PDP Laban. Halos 20 oras nakipagpulong sa aabot sa 60 grupo at mga personalidad si Duterte. Kabilang sa mga namataan sa Matina Enclave sa Davao City, sina outgoing Batangas Vice Governor Mark Leviste, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, kilalang talent manager na si Annabel Rama at MILF Vice Chair for Political Affairs, Ghazali Jaafar. Namataan din sa pulong si Senador TG Ginggona na miyembro ng Liberal Party. Naroon din si dating TESDA Secretary Boboy Sihuko at kilalang karibal ng pamilya Cayetano sa Taguig na si retired Supreme Court Justice Dante Tinga. Tumakbong vice-presidente ni Duterte si Senador Alan Peter Cayetano nitong eleksyon. Ayon kay Tinga, nakipag-usap lang daw siya kay Duterte na matagal na niyang kakilala. Ano na pag-usapan niya? Nasa Davao City rin si dating DFA Secretary Alberto Romulo. Bumati lang din daw kay Duterte na kanyang sinuportahan bago pa ang eleksyon. Di raw siya makikialam sa diskarte ni Duterte ukol sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero suportado niya raw si Duterte sa planong idaan ito sa usapan. We have to be friends to all. During my term as Secretary of Foreign Affairs, we have always adopted the policy, friends to all, enemies to none. Ipinakilala na rin ang magiging personal chef sa Malacanang ni Duterte, ang Belgian na si Chef Peter de Cauwer, na 26 na taon nang nakatira sa Davao City kasama ang Davaoen niyang misis. I want to serve him sa June volunteer. So that's the time the media was there and then he introduced you to the press. So bukod sa mga personalidad, matiyagaring naghintay ang mga taga-suporta ni Duterte. Makita at makausap man lang ito. Napakatagal pero nakapaghintay pa kami, nakapagsakripisyo kami dahil sa tuwa namin. Pero di lahat sila pinalad, gaya na lang ng tiga-tawi-tawi na si Sharin Alvarez na dinala sa ospital matapos mahilo. Walang tulog ba kagabi, kunti lang tulog namin. Matapos ang halos buong araw na pakipagpulong, bakas na ang pagod sa mukha ni Duterte. Pero bago malis, nagpalitrato pa ito sa mga taga-suporta. Hindi na siya nakapanem ng media dahil agad siyang isinakay sa isang pickup truck. Ian Cruz, GMA News.